Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Huwebes nga edisyon kita, Pebrero 19 tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ining inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Isa ka bulubugnaw nga hapon diri sa syudad sang Iloilo. Kag subong hapon bila ka mga balita ang aton nga patpaton. Una diri mga kabyanan ang pagpakikita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay former Vice President kag subong alkalde sang Naga City Mayor Leni Robredo. May event dito no kontra baha ang Malacañang. Pero isang ginpamangkot si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung may other matters ba lang nga pag-istoryahan. So, munang balantayan, nagapabitin-bitin si Yusek Castro. Nangin mainit ang istorya sang politika kasunod sang announcement kahapon ni Vice President Sara Duterte nga magapadalagan ini. Prote ang statement sang Malacañang kay Vice President Sara, good luck. Nadumduman nyo na ang movie blang ang sikat na bla si Liam Neeson. Good luck. Aba. Subong nga daan 2026 na. Next year mas magatunog pagid ang istorya sang politika. Wala pa gani ka tunga-tunga sang 2026. Politika na ang ginaistoryahan sang kadamaan. Pag takop kung pagbukas ini sang 2027, ate sigurado gid. Pero ang aton nga panindugan no, sa pagpili sa mga kandidato, pero before sang presidential elections, may barangay election pa sa November. Pero ang aton nga pangabay sa aton mga kauturan, pilion nyo gid ang deserving nga mga kandidato. Sigi-sigi ang pagpanakop naman no sa kapulisan sang mga drug personalities diri sa aton sa Western Visayas. Sa pinakauling nga datos sang Police Regional Office 6, 39.4 million worth of shabu ang nakumpiska sa 15-day campaign. Samtang 131 wanted persons naman ang nagkaladakpan
sa Western Visayas. Sa iban pagid naton nga balita, nga kabyanan kahapon na nangin mainit nga topiko ang natuhoy sa overloading. Subong naman update no sa clamping ordinance sang syudad. Kauntang latest sina no sa report ni Jenel Baclay. Radyo Pilipinas, report. El Paul, madamo sa mga motorista ang nadakpan sa ginahiwat nga clamping operation sang ICTTMO subong iyang adlaw. Ang area sang operasyon dira sa may Haro Big Market. So mga tricycle, four-wheel vehicles kasubong sang mga auto amo ang kalabanan nga natigayong na madakpan. So ini kabahin sang masangkad nga clearing operation sang ICTTMO hindi lang sa Haro District, timingan gina kay Webesan, tienda sa may Haro Big Market. Kag madamo sang nadakpan gin clampingan bangod sang paglapas sang Regulation Ordinance 2014-191 nga nagadumili sang illegal parking. Ti ang Haro Big Market daw wala pa na iya sang parkingan sa ibabaw bla mo. Nel, amo niyang do Stairway to Heaven, no? Amo na. Now, kita mong daw ang may ang itsura sang Haro Big Market daw daw hindi siya maglayo sa design sang sa Kawit Cavite bilang sa diin nga daw race ang flag do amo nang architectural design niya. Ti ang iban guro na ninda ka gina. Ti timingan sila sa paglibot sang team, no? Balan mo siling ni Colonel Garbanzos nga ti-intensify na ang clearing operation. Okay. Do pachamba-chamba lang, Kaya hindi man damo-damo personnel ang clamping operation team. After Haro, libot na sila sa another naman nga district. Okay. Kaya kung matimingan ka naninda ka no? Hindi ka kapahalin sa imo sining multicab. For example, isettle mo anay, no? Ang imo sining nga ticket, kaya ginabutang na nila sa windshield. Okay. Ang mga ticket nga na para nga dalon mo dito sa may sa City Hall para nga mabayaran ang imong multa kaga muna hukso nila na ang lock sang clamping device nga ginbutang. Kasubo, no? Naninda ka lang pagbalik mo imo sa lakyan may So aware gid ka mo sa aton sini nga mga motorista para nga makalikaw ka mo kay dugay na gid man nga ginapahayag nga hindi na pwede, no? Especially ang mga naga-double parking kag naga-illegal parking. Sa piyak nga bahin, Paul, maayo nga balita sa bahin sang aton sin Land Transportation Office 6 kay bangod nga ginahanda na subong sang LTO Region 6 ang operation sang sining bag-o nila nga high-tech mobile response vehicle. Okay. Ang ining MRV nga ni na halit ni sa sa ginpadala ini sang central office para diri sa may Region 6 nga magaserbi ini siya nga opisina sa diin high-tech ang unod sini, no? Kung mangin fully operational na ini, kigin-inspect ini ni Director Gaudioso Duspan, gin-orient, no? Kung paano ang mangin operation sini, ara ini subong sa may LTO San Miguel District Office. Ang unod sini, capable ini sa pag-monitor sang live traffic monitoring sa nagkalain-lain nga mga areas kang mga bulig ini sa aton sini nga mga enforcers sa pag monitor kung diin nga mga area wala pa ma-identify kung diin ang pahamtangan sa mga CCTV camera nga ti ini kuno ng managed by AI, no? O kung AI powered traffic cameras amo gina ang specification sa sining MRV kay ang AI powered traffic cameras nga ni halimbawa may vehicle nga nagpalagyo o kung daw ginasuspetsahan, ginaprehend, nagpalagyo. Abi, for example, no, kung makaagi sa mga areas nga ipahamtang ining AI-powered traffic cameras, nga ibutang man nila guro sa mga strategic nga area. Ini kaya ini nga i-zoom o kung identify ang plaka. Okay. So may mga kasubong sina nga teknolohiya nga gina-enhance ang LTO para mapabaskog ang enforcement sang LTO, no, sa aton siniya nga mga
motorista ining mobile response vehicle nga target nga mangin operational no ang ini nga teknolohiya sa labing madali nga panahon. Ti ari na ni nakaabot na ni installation na lang sang mga dugang nga mga equipments ang ibutang diri para nga magamit ini siya sang aton sini nga mga LTO enforcement team mapol. Mel, ang ining MRV nga ni, no, ining mobile response vehicle, ano ni, Ti kung tanawon mo daw truck siya. Gani, oo. Oo, may ruida na siya. okay. May logo siya sang bagong Pilipinas, no? Makita naton dira sa aton sini nga monitor. Aha. Kag isa ini sa mga tikang sang LTO para nga mapasanyog pag ilang nga serbisyo hindi lang sa opisina nila. Kay gamay lang ni sila mo pila lang ning empleyado sang LTO. So ini kompleto ini sa gadget, installan ini isang mga computers, may mga ano pa gid nga mga teknolohiya siguro no nga may mga signal nga mga ma-receive dira. May installation sang AI powered cameras no. Siguro ti kibalanta naman na subong ang mga kamera subong hindi na sila nga wired no ipamutang mo na lang may device ka lang nga naga-receive sang mga sitwasyon sa mga intersections. Abi for example, makabulig sa ila no sa pag monitor sa halimbawa ng dira sa mga wala gasunod abi sang speed limit, ang mga vehicles nga tingala ka nga gaisi-isi or may report kung diin nga area sabi na nakaagida. Pwede man siya magamit sa security no. Halimbawa kung may mga marked vehicle o kung may mga alarmed vehicles nga pointing sa direksyon abi nga mayara sing igapahamtang nga mga devices o kon kamera di makabulig ini detect no ang ining MRV sang LTO. Nel, for example, abi, ano no, sa pagpadulong sang MRV may ano abi no, may violation. Ami ang mga personnel dira, pwede man ka ano dayon ka enforce abi right away. So isa gid na no kay Okay. ay ining gina-hype gid diri nila ining AI powered camera balanta naman subong kung ano nga mga ehensya ang sa programa Tukib no gina-promote gid sang DOST ang AI approve na sang mga agencies naton nga dako giding bulig ti kun AI technology na iya ang mga zooming ano bla capabilities ang mga cameras grabe na kita mo sa cellphone pa lang gani subong pila ka kilometro ma-zoom mo ang bukid sang alimudyan mo gikan diri sa fifth floor sang ano sang ISAT. So imagine ang artificial intelligence nga isulod mo dira sa sining MRV parts ng enhancement sang aton siniya nga LTO. Malagyo ka pa? Hindi ka gid ka lagyo kag ang dapat sini maka ano lang maka-strategize ang LTO pati subong adlaw diri abi kami sa ano So siguro ang sa parts ng camera ni medyo masiling aton nga basi kung sikreto man ibutang nila sa mga areas no do masiling lang halimbawa may malagyo may magkadtobi ang police for example no may na alarm nga mga plate numbers masiling amo ni nga oras ang Lunes alas 4 sa hapon nag-agi sa amo sini o ti may device ta to abi check tabi sa gobyerno kay ti ginagamit ang AI para sa ano sa advantage sang mga pumuluyo kay sa pag sa pag-deploy sining mobile response vehicle madakpan ining mga pasaway naton nga kauturan sa mga dalan. So bantayan naton ni kay laban-laban ni kon mangin operational ini mapahibalo gid na ang opisina sang LTO kag matestingan ang ini nga mga device nga i-install sa sining ginahambal nila no nga mobile response vehicle nga ari na ni nakaabot ni diri sa may Iloilo kag presently ara sa LTO San Miguel District Office na. Okay. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Janelle Baclay sa report una ining clamping ordinance nga ti ginapatuman sang city government ti balaan nyo naman kung diin kamo dapat mag-park. Iti makapila na ini ka beses nga ginapanugyan sang ICTTMO. Kag ti hindi na kamo magbalibad or magrason nga ti naninda lang kami. Pag tapos namon paninda, naklamp na amon sa lakyan. So dapat kabalo kamo kung diin mag-park nga hindi maklamp ang inyong salakyan.
Samtang ning mobile response vehicle nami gid ni. Iti may ara gid yang mga driver ngati nagapanago may mga warrant masi nga matiktikan sila sang AI nga nga gamit sang LTO pinagi sa sining mobile response vehicle. Grabe gid yang teknolohiya subong no. Dira mo makita ang pagsanyog sang teknolohiya pero dapat gamiton tagi dina no para sa aton nga advantage. ...23 minutos, makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. This time, magakuha kita sang report sa probinsya sang Antique. Dugang allowance no sa mga sapupo centers dira sa probinsya sang Antique. Kuwauntang detalye sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Hope, mayong hapon. Mayong hapon, Paul, no? That's right. May ara sang dugang meal allowance ang Antique Provincial Government para sa mga kabataan nga temporarily naka shelter no sa Pagsapupo Center dira sa may probinsya sang Antique. So ginpabaskog sang Antique Provincial Government ang ilang nutrisyon sang kabataan nga ara no temporaryo sa Pagsapupo Center sa tapos nga gindoble ang ila meal allowance sini nga 2026. So sugod no sini nga tuig 2026 nagdoble na ang meal allowance sang kabataan. So halin sa 25 pesos Paul no sang nagligad nga tuig ginhimo na nga 50 pesos per meal o kon 150 pesos per day no ang meal allowance sang mga kabataan. So kay kung madumduman sang October 2025 nagbisita no si Antique Governor Paulo Javier sa Pagsapupo Center. Kag didto niya no nakita nga ang importansya sang nutrisyon. That's why no nga ginpanawagon niya ini no ang bastante nga suporta lakip na ang maayo nga nutrisyon sa mga kabataan. So ginpahayag sang center o kun sang Pagsapupo Center nga sa karon may ara sang 12 ka bata nga ara sa idalom sang case management kag temporaryo no nga stay sa may pasilidad. So aside of course sa shelter kag sa may pagkaon, nagahatag man sang psychosocial, sang medical kag legal support no ang Pagsapupo Center sa mga kabataan. Kay ang mga kabataan nga ini Paul no may mga ongoing cases pa ni ang iban. Okay. And then some of them no victims of sexual abuse. So that is why nga importante gid no nga may ara sang facility nga nagtatap sa ila before nga i-reintegrate sila no sa sosyedad. Kay it's important nga maintindihan no nga lain ang ila na eksperyensyahan. So kinahanglan nga may stress debriefing no may mga legal support no may mga nutritional support para sa overall well-being sang sini nga mga kabataan before sila ibalik sa ilang mga puluyan or ilang mga ginikanan. Okay. Hope klaron ta lang ang ining center nagakita sa mga kabataan nga may mga kaso. Mga ni sila Paul no those nga mga victims of sexual abuse. Okay. Yes. So while still ongoing ang ilang nga kumbaga kinahanglan pa sang social yung intervention no sang aton nga mga social workers no araan nay sila temporaryo sa sulod sang Pagsapupo Center dira sa may probinsya sang Antique. More or less mga may idea ka no kadamo ni nga 12 subong no ang ara sa may Pagsapupo Center according no sa Antique Provincial Government. So ini nga mga kabataan importante no that's why nga gindugangan ang ilang meal allowance kay parang kung nami abik ang nutrition Paul no naga-translate man ina sa overall well-being sang mga kabataan. So kung nami ang ila pagkaon, nami ang ila
nga nutrisyon, no, mas makapaminsar sang maayo, no, mas may kusog, no, to face the day. So amo na ang nakitaan, no, nga intervention sa karon para sa pagsapupo center. Hindi basta-basta ning mga inagyan nila Hope, no? Ay sa na-mention mong iba ni sa ila na nanging biktima sang pagpang-abuso, ang ano bala ang ang ginapaminsar nila, ang ginapaminsar nila sini anong kabuhi nila. So kinahanglan gid sang bugos nga suporta halin sa gobyerno kay mayo man kay ginadugangan sang gobernador ang ilang pondo, no, Governor Paulo Javier. Yes. Kaya ang Pagsapupo Center nga ini Paul, 24/7 shelter ini siya, no, sa Okay. provincial government para sa abused women and children. So holistic ang ilang approach, may ara sang trauma-informed care, may ara sang psychosocial, health services, and that includes no, ang legal assistance and developmental intervention para sa mga clients or mga kabataan nga ara dira, no. So amo na ang ginalantaw sa karon, no, kay mismo si Governor Paulo Javier ang nakapadulong sa Pagsapupo Center kay nakita niyang kahimtangan. That's why nga isa sa gindugang ining sa meal allowance. When ini na tukod Hope ang ining center nga ni para sa mga kabataan. I-check naton Okay. Paul, no, sa Antique Provincial Government Okay. kung balasang san o gid nagsugod, but of course nag-exist na ni sila nga daan kay na gani, no, last year may ara sila sang 25 lang nga 25 pesos per meal lang, no, 25 pesos Seryoso. sa pamahaw, 25 sa panyaga, 25 pesos sa panyapon, no. So sa economy naton subong makita Kulang yun. naton nga Kulang. lain gid, no, kung mas mataas-taas ang ila meal allowance. So sa karon 50 pesos sa pamahaw, 50 pesos sa panyaga, 50 pesos para sa panyapon. Okay. Hope, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Inyo nabatian, no, si Hope Torrechante sa report sa sining dugang allowance para sa mga kabataan nga ara dira subong, no, sa Pupo Center sang provincial government sang Antique. Luoy kita sa mga bata ngani, no? Saron mo bla anong ginapaminsar nila, paano sila makarecover sa trauma nga natabo sa ila. Kaya masakit sini ang iban sa ila ni hindi man liwan ang nangabuso sa ila. Muni nga basta muni nga mga topiko matandog gid yang balatsagon mo bala kay mga inosente nga bata abusuhan sa mga hindi tagid mahambal ang tinaga dire. Pero ano gid hindi gid manami ang ilang nangin eksperyensya sini. So dako nga bagay nga ang provincial government kahit papaano mabulig-buligan sila hasta sa maka-recover sila, pero sa pagkamatuod ang natabo ni sa ila hasta sa magdako ni sila dalon gid nila ang trauma nga ni. Ang mangin challenge is paano nila i-handle ang natabo sa ila, paano sila maka-recover, pero ano gid mabudlay gid. Muna nga kung pwede lang ang mga congressman tabla imbis tani nga hala kamo ka pinamulitika gamit kamo bla sang utok nyo kung paano nyo bala mabuligan ang ining mga kabataan gani nga ma-prevent tabala ang mga amo sini nga kaso. Pwede nyo dira maamiendahan ang mga layib la. Iti iban sa mga mamalidha ta sa nakita naton na busy sa pagpamulitika. May kita sa may ginahambal kung sino ina, pero sa makita mo bilang trend, no. Kumuning mga dapat nga tutukan, ngati ano balang pwede naton mahimo nga ma-prevent nga mabiktima ini. Iti sadto may death penalty pa kung nadumduman sa aton mga tagpalamati ang ulihi to nga suspect. Elementary pa lang ko to si Leo
Leo Echegaray. Lethal injection tong pagkamatay niya. So muna basi balang pwede matunan. Kaya nga mga kabyanan, duhalos kadadlaw puro wanted ang ma-report naton diri sa balita naton. Mga updates from Police Regional Office 6. Kag ang laban nga mga kaso sa mga wanted person, puro rape. Amo na nga dapat matapna gid ang ining kaso, ang ining mga krimen nga ni kay nagadamo ang mga biktima sang pagpang-abuso. Kay tiyang iban, may iban man yang sa workplace nila, may ara man yang sa eskwelahan, kadamo sang lugar nga pwede maabusuhan ang mga kabataan. Muna nga dapat i-guide tagid ang aton mga kabataan nga hindi sila mabiktima sang sining pagpang-abuso. Muna gani nakibot kita, ipamangkot naton si kung pila ini sila kabuilog, 12, imagine, 12 kakabataan. 12 kakabataan nga na apektuhan ang ilang paminsaron, ang paano sila makarecover. Iti ang provincial government nakugid nga bagay nga mabuligan sila. Una dapat likawan ta ang avoid ta sa mga kababainhan gid. Kawanta ang mga lugar nga posible bala ka mo galing kiti may gid may mga suspect gid orang may mga ginapaminsar na yang daan nga higko, sila mismo nagapangita sang paagi kung paano nila matigayon ang ang krimen nga gusto nila ubrahon. Pinsaron mo bla. Iba ni sa ila. Bila edad. Minor di edad pa ning tanan nga ni. Muna aside sa support sang provincial government, nagapati kita nga dapat ang mga lawmakers amo ni dapat ang politikan bala. Paminsaron nila kung ano nga mga lay ang pwede nila mahimo or ma-amend abi. No? Kay gid para sa akon niya maluoy kita sa mga kabataan nga ni. Kag sa mga kabataan nga posible mangin biktima. Munang gusto ta nga matapna. Minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Pag-atag lang kita sang pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back.
Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the flora clock.
I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, kape mo. Nay, anong oras na? Oras na makaahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Game, 1, 2, and paa, tuhod, balik at ulo, itapuetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paan ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Philippine Standard Time, alas 2:46 sa hapon. Parang kamo nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan, sa dugang panaton nga balita, mukhang Martes lang kami nag-istoryahan ni Police Colonel Wilbert Parilla, no? Gati, sa first month niya as City Director, discuss ang mga nalapot sa ICP alin sa nabato nilang award ang Best City Police Office back-to-back, duwa ka sunod nga tuig. Last year, so time pa ni Colonel Kim Legada sa EMPO, Enhanced Managing Police Operations Challenge, sang PRO6. Kampiyon man sila. Tanan, ina, no? Sulod sa isa ka bulan nga pagpangalagad ni Colonel Parilla, kag ginahulat na lang. Ari, latest ini, no? Ginahulat na lang ni City Mayor Raisa Tranias ang confirmation halin sa Campo Crame agad mangin full pledge City Director na si Colonel Parilla. So, hindi na officer in charge. Full pledge na.
So sa mga sa mga pag-reassign, may mga pilermahan. So ang otoridad niya mas magalapad pagid sa sining recommend ni Mayor Raisa Treñas kay Colonel Wilbert Parilla. Pero may mga feedback kita kay Colonel Parilla from Cebu ngati mayo gidya sa trabaho ini nga opisyal. Ngati isa nakita naton first month pa lang. Ngati ang isa man nga gin-mention ko gani ngati kadasig sa iya mag-respond. Ang niya bala? Ang basta mga queries bala sa mga media. Kadasig siya magsabat. Ngati balan mo hindi man nayaton nga ma-text kita para mangayo load or mga mustalan sang love life or dira, di ba? Or kung ano pa dira. Kumbaga aton trabaho lang. Ngati makita mo man madasig siya mag respond sa sining mga queries. Ngati sa interview naton siya sa studio diri sa Radyo Pilipinas, and I'm sure madamo pa siya sang pwede mahimo as City Director sang Iloilo City Police Office. Prang hulaton gid ang confirmation from Camp Crame. minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Sa buwas ang STG Iloilo mag-conduct sang send-off ceremony kag blessing of security forces para ini sa ASEAN. Iwaton ini sa PRO6 grandstand. Gid niya. Mayo ni kay maka preparar ang aton nga mga security forces. May nadumduman na naman ko ni sa Apex ang una nga may pilato bala ka mga pulis nga nagreklamo bla sa Boracay na nagutuman sila to. May mga balita pa to gani nga panos ang pagkaon nga gina-serve sa ila. Grabe gito yung Apex nga to mo. May duwa gito ka opisyal nga jutikan na magduelo. Isa ka commission officer kag isa to ka major bla kapitan. Isa ka mataas man nga opisyal sang campus adto. Pero after sa to mas mas gintutukan sa mga nagsulunod nga mga opisyal sang PRO6 ang pagkaon nga gina-serve sa mga pulis. Kiti siyempre, pila ka oras ang duty nila, ginasecure ang mga delegates na make sure nila nga wala sang aberya. Tapos pakanon mo lang na panos. Bla? And I believe naka-learn gid ang mga officials dira sa PRO6 na natabo sadto sa isla sang Boracay. 51 minutos magkaligid sa takna alas 2 sa hapon. Mga kabana kutob na lang diri ang aton nga pagpangalagad diri sa programa. Ginapasalamatan ko gid tanan nga mga nagtamyaw sa aton subong adlaw. Salamat gid kita sa Ginoo sa naman katuig. Rasya gid palabot kita sa muning edad. Nagpadayon kita sa pagpangalagad sa inyo. Napasalamatan ko akong mga kaupdanan sa technical side, sa studio engineer Roy Louis Caipang, sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.